May mga tanong na walang sagot, pero may Diyos na hindi ka iiwan. Good evening po, magandang gabi. Welcome to our evening devotion. At sa gabing ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa aklat ng Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Sa Tagalog po muna, ay ganito ang wika: magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Trust in the Lord with all thine heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Sa oras na ito, kapag tahimik na ang kapaligiran, unti-unti nang tumatahimik ang ating gabi, bagaman meron pa rin tayo naririnig, pero pa konti-konti na lang. Minsan pumapasok na yung mga kaisipan na nangyari ng mga nakalipas na oras. Pero sabi ng Panginoon, sa lahat ng iyong lakad, iyo mo siyang kilalanin. May mga gabi talaga na iiwan sa atin na puro tanong. Yung mga tanong na, bakit ba nangyari yun? O kaya, saan ba ako nagkamali? O ano ang susunod? Ano nang mangyayari? So, yung mga tanong na yun, nag-iiwan sa atin ng kalituan. Pero sa halip na hanapan natin ang sagot, magtiwala tayo sa Panginoon. May mga bagay sa buhay talaga natin na kahit anong isipin natin, kahit anong ganda ng pagpaplano natin, hindi agad nabibigyan ng katugunan o sagot. At dito nasusubok ang ating pananampalataya. Kapag wala ng paliwanag, hindi na kayang i-explain. Kapag wala ng kasiguraduhan, uncertain. Kapag ang bukas ay malabo na, di na sigurado. Hindi sinasabi ng Diyos na mali ang mag-isip. Ang sinasabi niya ay kasi limitado ka. Pero siya, nakikita niya yung kahapon, mga nakalipas na panahon, yung iyong kasalukuyan, alam niya, at maging yung iyong hinaharap, alam ng Diyos. Kaya mas masarap magtiwala sa nakakaalam ng kinabukasan. Habang ikaw ay naguguluhan at ang Panginoon naman ay kalmado. Habang ikaw ay natatakot, ang sinasabi naman ng Banal na Kasulatan, siya ang may kontrol. Ang tunay na tiwala ay hindi ang pag-alam ng lahat ng bagay. Ito ay ang pagpiling hawakan ng Diyos kahit hindi mo pa sigurado o nakikita ang mga daan. Tiwala sa Diyos. Kaibigan, bago ka matulog, may isang bagay ka bang pilit mong kinokontrol? Baka isang sitwasyon, kaya baka isang relasyon, o isang kinabukasan. Sabi niya, isuko mo ito ngayon. Ibulong mo sa ating Panginoon, sa Diyos. Panginoon, ikaw na po ang bahala dito. Hindi malinaw sa akin pero nagtitiwala ako sa iyo. Hindi sigurado pero nakikita mo yung ang aming future, alam mo. Dahil alam namin na ikaw ay mabuti tapat. Suko natin sa Kanya, mga kapatid, kaibigan. Tayo po ay manalangin. Salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin upang mabasa namin ang Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 na hindi talaga dapat namin pagtiwalaan ng aming sariling kakayanan kung hindi kami po ay magtiwala sa inyo. Salamat sa paalala. Kung may kapatid man o kaibigan man na nakikinig sa oras na ito, abutin niyo po siya, Ama. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.